Tulala na lamang si Katana sa mga papeles at dokumentong nasa harapan niya ngayon. Ang dami nito. Napabuntong hininga na lamang siya sabay abot sa kanyang ballpen na nakapatong sa gilid ng mesa at unti-unting inumpisahang trabahuin ang mga ito. Katana, eto pang mga additional documents. Unahin mo raw muna ito, sabi ni Sir Brent. Need niya as soon as possible. Ha? But I'm not finished! Nagre-reklamo ka. Sige, ako na lang gagawa. Tapos report ko kaagad kay Sir Brent, okay? Parang naging tunog banta patuloy ang sinabi ng kasamahan ni Katana sa kumpanya. Matagal-tagal na rin si Katana Rosana sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya ngayon. Halos magtatatlong taon na siya rito. Ngunit sa 3 taon na yun, ay tila hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ng kanyang mga kasamahan sa kanya dahil sa kanyang kakaibang itsura. Hindi kasi siya pasok sa standards ng karamihan. Hindi siya katulad ng iba na sexy at kaaya-aya sa paningin nila. Mataba ang kanyang pangangatawan, kaya't madalas siyang iniiwasan o kaya'y kinukutya na lamang. Isa pa sa nagpapabigat sa araw-araw na buhay ni Katana sa opisina ay si Brent Lufranco, ang numero 1 laitero at diring-diri sa pagkatao niya. Wala namang ginagawang masama si Katana kay Brent, ngunit tila araw-araw siyang target ng pangiinsulto nito. Kung ano-anong masasakit na salita ang binibitawan nito sa kanya na naging normal na lamang na pagdurusa ng dalaga. Okay, tatapusin ko lahat ng mga pinag-uutos ni Sir Brent. Ayun naman pala eh. See you tomorrow, Kataba. Ha? Kataba? New nickname yan sa'yo. Si Sir Brent ang gumawa. Kataba means katana na mataba. For short na lang kasi sobrang haba. Hindi naman masyadong nasaktan si Katana doon. Kumbaga ay nasanay na siya. Ang mga lait noon pa ay kanyang dinidibdib at pinipiling tumahimik na lamang dahil ayaw niya na ng gulo. Ayaw niya ring mapatalsik sa trabaho. Rinig na rinig niya man ang pagtawa ng mga ito ay pinagpatuloy niya na lamang ang kanyang trabahong iniwan sa kanya. Okay ka lang ba, Miss Katana? Ha? Kyle, nandyan ka pala. Don't worry about me, okay lang ako. In case na maiyak ka, eto panyo ko. Thank you, Kyle. Si Kyle Sagusay na mukhang nerd kung tingnan, isa ring empleyado sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Katana. Bagamat may kaya ang kanyang pamilya ay pinili niyang magtrabaho sa isang kumpanyang hindi hawak ng kanyang ama dahil nais niyang maging independent. Isa pa ay gusto rin niyang makasama si Katana, ang babaeng matagal na niyang gusto. Ilang saglit ay iniwan niya muna si Katana. Nag-alas 6 na rin pero hindi pa tapos si Katana sa kanyang mga gawain kaya naisipan niya na lang na mag-overtime. Hindi na rin namalaya ni Katana ang oras at nakaidlip siya. Oy! Gising! Tululaway ka pa ah! Ay, lechon mo! Sir? Ha? Grabe ka, Kataba! Pati pa naghihintip mo, puro kakain! Kaya ang taba-taba mo eh! Kadiri ka! Nagiging baboy ka! Po? Hindi naman ako baboy ah! Ba't sumasagot ka pa sa ngayon ah? Pwes, tapusin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Baka magdilim pang paningin ko sa'yo at ikaw ang malitsyon ko. Ang sama mo! Kung ano ang ikinaayos na mukha mo, sir, yun din ang ikinapangit ng ugali niyo po. Tapos ka na magsalita, Tabachoy. Wala akong pakialam. Di naman ako baboy. Ikaw naman. See you tomorrow, Kataba. Inis na talaga si Katana kay Brent. Kung hindi lang ito ang marketing director ng kumpanya, ay matagal niya na ito sanang sinuntok. Hindi na rin nagtagal si Katana sa loob ng opisina. Bandang alas 8 na rin ay natapos niya ng lahat ng pinapagawa sa kanya. Sino ba namang hindi makakatapos kapag sobrang inis? Oh anak, bakit nakasimangot ka na naman? Tired from work? Sabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi ba? No, Mom. I will work. I want to prove myself to Dad. It's up to you, darling. We're not forcing you, okay? Kita mo naman mukha mo. Sobrang pagod. Magpapahinga ka na ba? How about dinner? I'm full, Mom. Kumain naman na ako kanina. I'll be sleeping na po. Kaagad namang umakyat pataas ng kwarto si Katana. Hindi na nga siya nakapagbihis pa ng damit dahil sa sobrang pagod. Ang alam niya lang talaga ay kung bakit ganun ang standards ng mga taong nasa paligid niya. Sa kakaisip niya ay nakatulog na lamang ito. Kinabukasan ay maaga namang nagising si Katana. As usual, same routines pa rin.
Babangon, magliligpit, maliligo, kakain at saka aalis. 7:00 pa lang ay nakapag-ayos na siya at nagpaalam na kaagad sa kanyang ina. Kataba! Tapos na ba yung pinapagawa ni Sir sa'yo? Sir Brent needs it now! Napairap na lang si Katana rito at mataray na inabot ang maraming folders sa kasamahan niya. Ayan, bit-bitin mo yan lahat. Total pasip-sip ka eh. Bakit ganyan ka ako makatingin? Ha? Wala. Bigay mo na lang kay Sir yan. Nakahinga naman si Katana ng ilang minuto. Natapos niya na ang lahat ng mga gawain. Getting finished with a task is a dream come true for her. Happiness niya na rin kasi yun. Nakaupo na siya ng maayos. Maya-maya pa'y pinatawag siya ni Brent dahilan para mapakamot na naman siya sa ulo. Hoy Kataba! Pinapatawag ka ni Sir. Mukhang galit yata. Lagot ka! Dahil naman doon ay kaagad na nagmamadali si Katana na magtungo sa opisina nito. Pagkapasok niya pa lang ay bumugad na sa kanya ang nakasimangot at inis na pagmumukha ni Brent. Sir, pinapatawag niyo raw po ako. May problema po ba? What do you think? May nagawa ba akong mali sa mga documents? A big mistake. All of it. Now, you have to redo it again and again. Sumasakit ang ulo ko sa tabachoy ka. 3 taon ka na nagtatrabaho dito. I don't see any improvements. Gusto mo bang tanggalan kita ng trabaho, ha? Ano? Bakit ba kayong lahat ay ako ang sinisisi nyo? Marami naman kayong empleyado rito pero bakit palagi na lang ako? This is unfair! Because you're disgusting and ugly. Hindi ka nga nararapat dito eh. Everyone knows that you're tatanga-tanga. Isa pa, ang taba-taba mo Katana. Hindi mo ba naisip na mag-diet man lang? Grabe na yung taba... Hindi pa man tuluyang natapos ni Brent na magsalita ay sinampal na ito ni Katana. Malakas at punong-puno ng inis ang sampal na yon. Gustong maluha ni Katana pero ayaw niyang magmukhang talunan. Lalo na't pinagtitinginan na rin sila ng ibang mga empleyado na naroon. You're a jerk! Wala kang karapatan na lait-laitin ako ng sobra-sobra. Hindi ka ang nagpapakain sa akin. Hindi ka ang bumubuhay sa akin. Marketing director ka lang naman eh. Aba, sumasagot ka na talaga sa nakakataas sa'yo ah. Looks like someone is about to get fired. Bago mo ako sabihan ng you're fired, magre-resign na ako kaagad. I resigned. Brent Lufranco. Jerk! Napabuntong hininga ng sobrang lalim si Katana. Finally, nasabi niya na rin yun. Matagal na niyang gustong mag-resign pero dahil gusto niyang patunayan ang kakayahan niya sa kanyang dad ay mas pinili niyang magtiyaga at manahimik. Pero ngayon, lumalakas na ang loob niya. Nasabi mo na rin sa wakas, Miss Katana. Kyle! Nagugulat ka talaga. By the way, salamat dito sa panyo mo ah. Magagamit ko na rin siya sa wakas. Iiyak mo ng lahat ng yan. Maraming salamat, Kyle. Paglabas pa lamang ni Katana sa opisina ni Brent ay pinagtitinginan na siya ng kanyang mga kasamahan niya sa trabaho. Mga bulong-bulungan ang kanyang pinaliwala na lamang hanggang sa makalabas sa kumpanya. Makikita niyong sinayang niyo! Matapos na bitbitin lahat ni Katana ang kanyang mga gamit ay umuwi na siya kaagad ng bahay. Pagkapasok niya pa lang ay sumalubong na sa kanya ang mukha ng kanyang ina. Anak, what's wrong? Bakit ka umiiyak? I resign, Mom. I hate this body. Dahil sa katawang to. Nakakainis. Wala na akong trabaho dahil sa katawang to. Everybody hates me because of it, Mom. Lahat ng pangungutya nila sa akin. I kept it all. Gusto kong maging proud kayo sa akin pero tao lang din naman ako. Nasasaktan. I hate it. Anak, halika nga. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Nandito naman kami ng dad mo eh. Mas mabuti pa ngang nandito ka na lang sa bahay. Kilala mo naman ako, Mom, di ba? Ayoko namang nasa bahay lang ako at tambay. I want to work and I want to change myself, Mom. Gusto mo bang sumama sa amin ng dad mo? We'll go to the States. Doon ka magsimula muli. To prove them wrong. Ipakita mo sa kanila na sinayang kanila. Mom, hindi lang basta-bastang pagdadahit ang kailangan ng katawan kong to. I know, anak. But you have to be patient. Tatanungin kita ulit. Sasama ka ba sa amin ng dad mo at sundin ang gusto niyang plano para sa'yo? You're the only heiress of Rosanna's legacy. Maybe
ito na rin ang tamang oras para sundin ko ang gusto ni Dad. Did I heard it right, anak? Totoo bang narinig ko? Napatigil na lamang ang mag-ina sa pagsasalita nang marinig nila ang boses sa kanilang likuran. Yun lang naman ang ama ni Katana. Dad, you're already here po. Wala po ba kayong trabaho? Siguro may hint lang. Nauuwi ka rin ng bahay, anak. Kaya umuwi na rin ako. Dad, I'm serious po Kidding aside, anak. May kukunin lang akong papeles dito sa bahay at tama bang pagkakarinig ko? Susundin mo na ako. Yes, Dad. Maybe it's time for a little change. Sasama po ako sa inyo sa States. Knowing na wala rin naman po akong choice dahil ako ang heiress nyo. Well then, good anak. You have to get ready. Next week ay kagad na tayo magpupunta sa States. Our flight will be on Friday and don't worry about your passport. It was settled already. Thank you so much, Dad. Mom, Anything for my little baby. I'm not baby anymore, Dad. Malaki na po kaya ako. Napuno naman ng tawa ang bahay nila Katana dahil sa sitwasyong yun na magkasama sila. Mas lalo pa siyang naging determinado sa kanyang mga plano at gagawin. Gusto niya sa pagbalik niyang muli ay mapapanganga na lamang sila sa kanilang sinayang na empleyado. Makalipas ang ilang araw ay naihanda na rin ni Katana ang lahat ng kanyang gamit na dadalhin. Ready na rin sila sa kanilang flight mamaya. Hindi naman matagal ang kanilang naging biyahe patungong States kaya sa pagkatapos ng 2 araw ay nakarating na sila. Mom, Dad, nandito na po talaga tayo. Nasa States na po talaga ako ngayon. Free from stress. Masaya kami anak na masaya ka. And now, the real battle starts. Umpisa na ng pagbabago. And you will be trained accordingly as the one and only Rosana's legacy true heiress. Thank you po, Dad. Halos 1 taon din ang ginugol ni Katana sa kanyang pagdadayet. Hindi yun naging madali dahil may mga pagkakataon pang halos mahimatay na siya dahil sa sobrang gutom. Hindi siya sanay sa ganoon. Pero dahil determinado at nakatatak na sa kanyang isipan ang pagbabago, ininda niya yung lahat hanggang sa ma-achieve niya ang inaasam-asam niyang goal, ang perfect body. Naging isang elegante, kaakit-akit at napakagandang babae na ngayon si Katana. Ibang-iba na siya. Hindi tulad ng dati na tataba-taba. Ngayon ay handang-handa na rin siyang bumalik at harapin ang mga taong nangutya sa kanya. It's been 2 years already, anak. Now, you're ready to go home? Oh, tita! Katana is all ready. I guess so. Kahit naman po nung 1 taon pa, ma'am, handang-handa na eh. Thank you, Monique, for guiding my daughter and turning her so breathless. Kitang-kita ko naman talaga na ready na siyang umuwi ng Pinas. Nakilala rin ni Katana si Monique na siyang naging gabay niya sa kanyang pagdadayet. Isa itong modelo at malaki ang naitulong nito kay Katana kaya labis naman ang kanyang pasasalamat dito. How about you? Hindi ka ba uuwi ng Pinas? Sa ngayon wala pa akong plano, Katana. Hindi ko pwedeng iwanan ng boyfriend ko rito, right? Ikaw, wala ka bang plano magjowa? Halos mabilaukan sa sariling laway si Katana nang marinig niya yon galing kay Monique. Kaya napatawa naman ito pati ang kanyang ina. What? No! I don't have any plans. Wala pa sa bokabularyo ko magjowa, no? Well, if you insist. Pero kung magbago man ang isip mo, may irereto naman ako sa'yo. Yung kapatid ko. You have a brother? Ang daya ha? Hindi mo na ikwento sa akin? Ang daya talaga eh, no? Because you didn't even ask. Alright. So, na-curious ang anak ko, Monique. Gusto niya siguro makilala ang kapatid mo. Mom! Wala kaya ako sinasabi. I was just asking. So, if you want to someone to date, reto kong kapatid ko sa'yo, okay? Oh no, wala kasi ako sinasabi. Kayo talaga. Napatakbo tuloy si Katana sa kanyang kwarto sa taas. Ramdam na ramdam niya tuloy ang pamumula ng magkabilang pisngi. Mukhang hindi pa yata nagkaka-boyfriend si Katana, right, tita? Not even once, Monique. Kaya napaghahalata ang inosente ang unika iha namin eh. Nagsitawanan na lamang ang ina niya at si Monique narinig naman ni Katana kahit nasa taas siya ng kwarto niya. Kaya hanggang ngayon ay mainit at namumula pa rin ang kanyang pisngi. Kinaumagahan na inihanda na ni Katana ang kanyang mga gamit na dadalhin pa uwing Pilipinas. Maingat niyang tiniklop ang kanyang mga damit at nilagay sa maleta. Iha, are you ready?
Flight na natin mamayang gabi. Yes, ma'am. Nagliligpit lang po ako ng mga gamit ko. Where's dad po? Ayun anak, busy. Kinakausap niya ang branch company na pagtatrabahuan mo. Oh, dad's here, mom! Pumasok ang kanyang ama habang hawak ang cellphone, tila galing sa isang importanteng tawag. Han, anong company raw ang pagtatrabahuan ng anak natin? Gusto niya nang malaman, mag-work na kaagad si Katana. Matutuwa ka anak. Ang dati mong kumpanyang pinagtatrabahuan noon. Ikaw na magiging cooperating CEO nito. What? Dad, are you serious? Well, gusto mo ipakita sa kanila, di ba? Yung sinayang nila. It's your chance to prove them anak. Dad really knows me, Mom. Thank you, Dad. Anything for my baby. Not a baby anymore, Dad. Napangisi na lamang si Katana. Kahit na siya ay ganap ng lumaki ay parang bata pa rin ang turing sa kanya ng mga magulang niya. Bilang kanilang unika iha ay hindi maiiwasan ng mga ito na maging sobra ang mapag-alaga at protektahan siya dahil mahal na mahal nila ito. Ilang oras pa ang lumipas at nakasabay na sila sa eroplano patungong Pilipinas. Habang nakaupo sa tabi ng bintana ay tahimik na pinagmamasdan ni Katana ang bintana at unti-unting nakatulog. Anak, gising na, nandito na tayo. Parang ang bilis naman ng flight, Mom. Ganun talaga anak. Tara, may naghihintay pa naman sa atin na magsusundo. Tumango na lamang si Katana. Lumabas sila ng airport, bit-bit ang kanilang mga bagahe. Pagkalabas pa lang ng arrival area, bumungad sa kanilang isang lalaking nakasandal sa isang itim na luxury car. Mabilis silang nakauwi ng bahay. Pagdating sa kanyang kwarto ay agad niyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa kisame. Ramdam pa rin ang pagod mula sa biyahe. Piningit niya ang kanyang mga mata at pilit na inaalis ang anumang alalahanin sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatulog ay may kumatok na sa kanyang pinto. Anak, may pagkain sa hapag. Baka gusto mong kumain muna bago matulog. Mamaya na po, Ma'am. Matulog muna ako. Hindi na rin kasi nagising si Katana sa gabing yun. Sa sobrang pagod ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang mahimbing na tulog hanggang sa pagsapit ng umaga. Malamig na simoy ng hangin na dumaan sa bahagyang nakabukas na bintana ng kanyang silid. Unti-unting nagmulat ng mata si Katana at saglit na nag-inat bago tumingin sa orasan sa tabi ng kama. Tama lang naman ang oras niya. Good morning anak! Good morning, Mom. Dad. Your work officially starts now anak. And I'll have my assistant to help you. Siya rin na mag-i-introduce sa'yo dun. Thank you, Dad. I'll just have to get ready pagkatapos nitong breakfast ko. Hindi po ba kayo sasama? Asikasuhin ko pang main company natin anak. Nandiyan naman ang assistant ko para tulungan ka, okay? Oh anak, uuwi rin pala si Monique at ang nobyo niya next week. Hindi ko na nasabi sa'yo kagabi kasi sobrang himbing ng tulog mo eh. That's good to hear po, Mom. Excited ka lang makilala ang kapatid niya anak eh. Dad! Si Mamo! Wala naman ako sinasabi eh. Baby ka pa rin talaga namin anak. Tingnan mo ho. Sige na, maligo ka na't magbihis na. Ihatid ka ng dad mo sa katrabaho mo. Tumango naman kaagad si Katana at agarang nagtungo sa kwarto para kunin ang damit na susuotin nang makaligo na rin. Maya-maya pa'y tapos na siya maligo, magbihis at makapagayos ng sarili. Hinihintay na rin siya ng dad niya sa labas ng bahay para makapunta na kaagad sa trabaho. Malapit lang ang binyahe nila kaya ilang saglit pa'y nasa kumpanya na rin si Katana na kanyang pinagtatrabahuan. See you later, Dad! Pinagmasdan muna ni Katana ang kanyang ama bago ito tuluyang lumayo. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pumasok na sa loob ng kumpanya. Pagkapasok pa lang niya ay sinalubong na siya ng isang babae, ang kanyang magiging assistant. Good morning, Ma'am Katana. Maaari na po tayo magtungo sa loob upang maipakilala ko po kayo sa lahat at maipakita ang inyong bagong opisina. Nagbulong-bulungan ang iilang mga empleyado na naroon nang makita nila si Katana. Napanganga at namanghari ng iilan at napansin din niya na ganun pa rin halos ang empleyado na naroon. Good morning everyone! Our newest cooperating CEO, Katana Rosana. Mas lumakas pa ang bulong-bulungan ng mga empleyado nang marinig nila ang pangalan ni Katana. Ang ganda naman ni Katana.
Hindi ko talaga inakalang anak pala siya ng isang CEO. Isa siyang heiress at nang-iisang heiress ng Rosana Legacy. Patay tayo niyan. Nilait-lait pa natin siya noon. Good morning, everyone. I hope we all work together well in this company. Ang ikabubuti ng kumpanya ang ating pangunahing layunin, tama ba? Kaya naman nais kong makita ang inyong kooperasyon. Is that clear? Yes po, Miss Katana. Makakaasa po kayo, Miss Katana. Good. I'm looking forward to working with all of you. This way po, ma'am. Dito po ang inyong opisina. Thank you so much. You may now leave. Napabuntong hininga naman si Katana ilang saglit niyang pag-upo sa kanyang upuan sa sariling opisina. Napatingin-tingin siya sa loob. Maganda rin naman pala ang kanyang opisina kahit papaano. Malinis at organized sa mga gamit doon. Akmana niya sanang tawagan si Monique nang biglang kumatukulit ang kanyang assistant. Ma'am Katana, may naghahanap po sa inyo. Papapasukin ko po ba? Okay, go on. Pasok po kayo, ma'am. Sir. Naunang pumasok si Muding sa loob ng opisina kaya laking gulat ni Katana nang makita niya ito. Monique, I thought next week pa ang flight niyo. Ang daya talaga nito. Well, I wanted to surprise you. Alam ko kasing matutuwa ka. Biglang naputo lang sinabi ni Monique nang biglang sumimangot ang mukha ni Katana nang makita niyang pagmumukha ng taong pinakaayaw niyang makita. Ikaw? What are you doing here? You're not welcome in this company. Hey, teka lang, magkakilala kayo? Friend? Magkakilala rin kayo? Well, he's my cousin, Katana. Kaedad ng kapatid ko. What? Are you even aware na siya ang yung kinikwento ko sa yung lalaki? Ang palaging nangungutya sa akin kahit wala naman akong ginagawa. Grabe, baliktad kayo ng ugali, ha? So ikaw na si Kataba. Katana ngayon. Well, you've changed a lot. Ang totoong gumanda ka nga. Naging sexy ka pa but you can change the fact na ikaw yung tabachoy na tinatawag kong kataba noon. Sinasabi ko sa'yo, Monique, walang modo yung pinsan mo. Kailan ka pa naging bastos, Brent? Hindi ka naman ganyan ah. Kumispeto ka naman. Boss mo na ngayon si Katana. Aray! Teka lang, Monique. Buti nga sa'yo. Umalis ka nga rito. Ayoko makita ang nakakairita mong pagmumuka. Umalis ka nga muna, Brent. Please. Umiinit na ang ulo namin sa inyong bata ka. Fine. But please, accept it or not. Ako pa rin ang marketing director at you have to work with me. Marketing director, my foot. Malalim na bumuntong hininga si Katana nang umalis na ng tuluyan si Brent sa kanyang opisina. Hayaan mo na nga yun. Wala talagang modo si Brent. Anyways, pupunta rin dito ang kapatid ko. Kapatid mo? Sino ba kasi yan? Curious siya oh. I think kilala mo yung kapatid ko eh. Ha? Nagtatanong lang ako eh. Ito naman ang mali siya. Okay, fine. Just the three of us lang naman, okay? Sama ko ang boyfriend ko ah. Okay, sabi mo eh. Bakit parang magiging third wheel ako niyan sa inyo? Gusto mong isama ko na lang kapatid ko? Ano? Wag na no? Nakakaya naman sa kapatid mo. Ayun naman pala eh. O siya, sunduin ka na lang namin mamaya, okay? Alam ko kasi first day ng work mo ngayon. Pinagpaalam na rin kita sa parents mo. Sakaling gagabihin tayo ng uwi. Okay, fine. Huwag mo na lang talaga akong kakalimutang sunduin dahil magtatampo talaga ako sa'yo. See you later, darling. Maganda ang unang araw ni Katana sa trabaho. Hindi katulad noon na sa unang araw pa lang ay panlalait na ang sumasalubong sa kanya. Napagtanto niya na malaki talaga ang epekto ng itsura sa paningin ng mga tao. Kapag maganda, pupurihin ka. Ngunit kapag hindi, madalas kang kukutsain. 6:00 na nang lumabas si Katana sa opisina. Nag-text naman si Monique na susunduin siya nito kaya naghintay siya sa labas ng ilang minuto. Makalipas ang ilang saglit ay isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan niya. Bumaba rito ang isang lalaki na medyo pamilyar sa kanya. Sino po sila? Haven't you recognized me? Nakalimutan mo na yata ako, Katana. What? Sa pananalita mo pa lang, hindi kita kilala. Naalala mo ba yung nagbigay sa'yo ng panyo? Kyle? Hindi nga. Bakit parang nagbago ka? Nasaan yung salamin mo? Hindi ba nerd ka noon? Ako pa rin naman to. Naging gwapo lang masyado. Mayabang. I heard you. Hindi ako mayabang. Ganito na talaga ako, Katana. Well, maybe hindi mo pa ako kilala ng lubusan noon.
Ewan ko sa'yo. Ihatid mo na nga ako. And don't you even try to talk to me. Wipe out, baby. Inis ka agad? Ano? Anong tinawag mo sa akin? Baby? Because you look like a baby. Tumahimik ka nga dyan. Nakakabanas ka. Kumaka-baby naman to eh. Grabe ka naman, baby. Shut up! Utang na loob. Ihatid mo na lang ako. Say please, baby muna. Mas mabuti pang magpahatid na lang ako sa assistant ko kesa sa'yo. Eto na nga. Hindi ka naman mabiro. The door is open wide, baby. Pwede ka nang pumasok sa buhay ko. Pwede ba? Tigil-tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Kung ayaw mong tanggalan kita ng trabaho, lalo na't empleyado pa rin kita. I can fire you anytime I want. Fine. Sumakay ka na. Kaagad nang pumasok ng sasakyan ni Kyle si Katana. Hindi rin naman nagtagal ang biyahe dahil mabilis ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Mga ilang minuto lang ay narating na nila ang restaurant kung saan naghihintay si Monique at ang kanyang nobyo. I'm sorry, hindi ko pala nasabi sa'yo. Kyle is my brother. Ano? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin kanina nung nasa opisina tayo? You should have told me. Pwede mo rin naman sana akong i-text. Sorry na. Babawi ako. Name all you want. Pauwi mo na nga yung kapatid mo. Parang nahawa pa yata sa ugali ng pinsan mong si Brent. Pumangit ng ugali. Noon naman mabait siya eh. That's too much, baby. Mabait naman kasi ako. Baby? Anong baby, Kyle? Nagtaka tuloy si Monique sa naging tawag ni Kyle kay Katana pero hindi nito maiwasang hindi matawa sa kanilang usapan. See? He's disrespecting me. Parang nag-ibang tao siya bigla. Hindi naman siya yung dating ganyan na Kyle na kilala ko. Grabe ka na sa akin, Miss Katana. Nahawa ka na siguro kay Brent, no? That was just... Tumahimik ka na lang. Hindi ko kailangan ng opinion na sinasabi mo. So Monique, ang gusto ko, paalisin mo yung kapatid mo. Pero nangako si Kyle na ititreat ka ngayong gabi dahil kakauwi mo lang din ng Pilipinas. Sayang naman ang effort niya. Sinisira niyang araw ko, Monique. Kung ayaw niyo siyang paalisin, then I'll leave. Sa sobrang inis ni Katana ay nag-walk out siya palabas ng restaurant. Ano ba kasing ginawa mo kay Katana? Bakit naiinis yun sa'yo? Di ba ang sabi mo, good terms kayo? Huwag mo na nga lang akong sermonan, ate. Eto na nga, haabulin ko na siya. Napabuntong hininga na lang si Kyle bago habulin si Katana palabas. Wala rin naman siyang choice. Siya rin naman kasi ang may ideya ng dinner na ito pero nauwi lang sa sagutan nilang dalawa. Katana! Hoy! Pwede ba tumigil ka muna sa paglalakad mo? Makahoy ka ha? At sino ka naman para sundin kita ha? Empleyado ka lang sa kumpanya ko. Will you slow down? Makinig ka nga muna sa akin. Bahala ka dyan. Manigas ka kakahabol sa akin. You deserve it. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong gawin ko para hindi ka na mainis? Gusto mo tapatan? Okay, aamin na ako. Nagpapapansin ako sa'yo. Satisfied? Napahinto si Katana sa gitna ng kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon kay Kyle. Ano? Ikaw nagpapapansin sa akin? Bakit ka naman nagpapapansin sa akin? Anong meron? Hindi mo pa bagets? Gusto kita, Katana. Ha? Bakit ako? Hindi kita maintindihan, Kyle. Nasapian ka ba? Hindi, Katana. Seryoso ako. Hindi sumagot si Katana. Sa halip ay tumingin siya sa kanya ng matagal. Tila sinisigurado kung totoo ba ang sinasabi ng binata. Bumuntong hininga siya bago nagsalita muli. Tuluyan ka na bang nasapian ng ugali ni Brent? Baka prank lang to lahat ha? Hindi ako naniniwala sa'yo. Mahirap nang masaktan, Kyle. Alam mo naman ang dinanas ko noon, di ba? Napuno ako ng kutsa dahil sa itsura ko. Seryoso ako sa'yo, Katana. Patutunayan ko. Tanging ang malamig na hangin lamang ang maririnig sa pagitan nila. Tinitigan ni Katana si Kyle. Kita sa mga mata nito ang sinseridad. Then prove it. I'll prove you. Pahihirapan kita, Kyle. Kapag nalaman kong pinaglalaruan mo lang ako. Matapos sabihin yun ni Katana kay Kyle ay agad siyang sumakay ng taxi. Sakto namang may dumaan kaya hindi na siya nagdalawang isip na umalis. Isinara niya ang pinto at hindi man lang nilingon ang binatang naiwan sa kalsada. Naiwan si Kyle na nakatayo sa gitna ng kalsada. Tila hindi alam kung ano ang gagawin. Napabuntong hininga siya. Sa kamarahang tinapik ang noo niya. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa restaurant.
kahit wala na siyang gana pang kumain. Pagpasok niya ay sinalubong siya na nag-aalalang tingin ni Monique. So, ano nangyari? Umiiling lang si Kyle at walang ganang naupo sa kanilang mesa. Wala na. Umalis na siya. And you just let her? Mas okay na yun ate. At least, hindi siya galit na galit sa akin tulad sa galit niya sa mga taong nangutya sa kanya. I'm thankful enough. Gumaan lang din ang pakiramdam ko dahil, finally, nasabi ko na rin na gusto ko siya. Napabuntong hininga si Monique at umupo sa tapat niya. Matagal na kitang sinasabihan. Bakit mo kasi tinagong nararamdaman mo para kay Katana? When in fact, you love her kahit dati pa. Well, I don't know na si Katana pala yun. I'll make things right ate. I'll make her happy and love like she really deserves it. Siya ang babaeng mamahalin ko. Hindi na nagsalita si Kyle. Tumingin lang siya sa labas ng bintana ng restaurant at inisip kung may pag-asa pa ba siyang maitama ang lahat. Nagdaan pa ang ilang araw at puro suyo na ang ginawa ni Kyle, pero tila wala pa rin itong epekto. Kung kailan bumalik na si Katana, kung kailan pa umami na gusto niya ito, naging manhid pa si Katana. Pagkapasok pa lang ni Katana sa opisina ay bumungad na agad ang mukha ni Brent sa kanya. Oy kataba! Anong iningisi-ngisi mo dyan ha? Ano kataba? Papansin ka. Bakit mo ako nilagay sa pinakamababang posisyon dito sa kumpanya? Porkit ikaw ang bagong cooperating CEO, pwede mo nang gawin lahat yon. What did you say? Kataba? Kataba! Bakit? Hindi ba naging tabachoy ka naman noon? You're so annoying! Umalis ka nga sa harapan ko. Hindi. Hindi matatapos ang usapang to. Balik mo ako sa pagiging marketing director. Nararapat lang sa iyong posisyong yan. Bahala ka na sa buhay mo. Tinalikuran ni Katana si Brent at nagtungo ito sa opisina niya. Dahil sa sobrang inis niya ay hindi na niya napigilang maiyak ng sobra. Napagtanto niyang kinukutya pa rin siya kahit nagpaganda na siya. Here, iyak mo lang yan. Nang maibsan ng sakit dyan sa puso mo. Kyle, anong ginagawa mo? At sinundan mo pa talaga ako rito, no? Umalis ka na. Wala ka namang papala sa akin. I hate you, Kyle. I hate all of you here. Hey, but I love you. Ano? Nababaliw ka na ba? Ano bang trip mo sa buhay, ha? Ako? Mahal mo? Ang bilis mo naman. I said I love you. Maganda ka na sana. Bungol ka pa. Ano ulit ang sinabi mo? Ako bungol? Gusto mo yatang sisantihin kita. Go on. Sisantihin mo ako. Mag-a-apply at mag-a-apply pa rin ako pero hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang asawa mo na. Kitang-kita ni Katana na hindi nagbibiro ang mga mata ni Kyle. Natakot naman siya nang biglang sumeryoso at lumungkot ang mukha nito. Plano mo bang saktan ako, Kyle, at pagtawanan? Sorry kasi hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Masakit na nga ang ginawa nila sa akin noon. Tapos ito ngayon may gana ka pang... Magsasalita pa sana si Katana. Pero tinikom na nito ang bibig niya nang siilin siya ng halik ni Kyle. Ano ba? Bastos ka! Sa sobrang inis ni Katana kay Kyle ay sinampal niya ito. Ramdam na ramdam tuloy ni Kyle ang pamumula ng magkabilang pisngi ni Katana kaya napangisi ito kahit paman siya'y nasaktan. That's your punishment, baby. Di naman kita kinukutya noon. Tapos ito, nadamay na. Katakot ka naman magalit. Tigil-tigilan mo nga ako, Kyle. Hindi ka na nakakatuwa. Hindi pa nakontento si Katana. Sinipa pa niya ang ibabang parte ng katawan ni Kyle, dahilan para mapahiyaw ito sa sobrang hapdi at sakit. Why did you hit my eggs? Kapag ako nabaog, hindi na tayo magkakaanak. Sige ka, baby. Aba, may gana ka pang humirit, ano? Gusto mo tadyakan ko pa yan? Ano? Wag! May araw ka rin sa akin, Katana. Napilitan na tuloy na lumabas ng opisina si Kyle ni Katana. Kahit mahapdi ang iwang parte ng katawan niya, ay pinilit niya pa ring maglakad ng normal dahil baka anumang isipin ng mga empleyado sa kanila. Ayaw niya pa namang maka-issue sila ng dalaga. Lumipas ang isang buwan. Sa halip na maging maayos silang dalawa ay tila nadadamay pa si Kyle sa inis ni Katana kay Brent. Sa tuwing magkausap sila ay laging nauuwi sa pagtatalo. Kahit anong gawin ni Kyle para suyuin si Katana ay nananatili itong malamig at tila ba'y walang pakialam sa kanya. Hindi na tulad ng dati na nagkakausap pa sila ng maayos. Baby,
Ang sakit-sakit na ng pagsusungit mo sa akin. Wala naman akong ginagawang masama at naikakasungit mo. Huwag mo na nga akong pakialaman, Kyle. Kung ayaw mong madamay ka pa sa inis ko, lumayo ka. Hindi yung para kang adik na sinusuyo ako. Oo, adik na ako sa'yo. Tama ka na nga. Hindi ka na nakakatuwa, ha? Gusto nga kasi kita, Katana. Patutunayan ko. You'll see. Umalis naman sa harapan ni Katana si Kyle pagkatapos niyang sabihin yun sa dalaga. Kinabukasan ay maagang nagpunta ng kumpanya si Katana. Laking gulat na lang ni Katana nang may biglang bumungad sa kanya na isang lalaki. Nakasuot ito ng itim, ang gwapong tingnan. Hot at desente ang ayos at pormahan. Sino ka? May kailangan ka ba sa akin? Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Gwapong-gwapo na ba ako sa paningin mo, Katana? Ha? Ikaw ba yan, Kyle? Alam kong nagsasalamin ka na noon, pero bakit ibang-iba ka pa rin tingnan ngayon? The one and only Kyle na magiging asawa mo sa future. So, how's my look? Pasado na ba sa puso mo? Ano? Tila parang nanigas pa sa kinatatayuan si Katana. Titig na titig lang naman siya rito. Halos tumulo na nga ang laway niya kakatitig kay Kyle sa mga sandaling yun. Tululaway ka na, Katana. Aminin mo na lang kasi na gwapong-gwapo ka sa pagmumukhang to. Admit it. Hindi naman ako magagalit eh. Ha? Hindi ha? Sino may sabing gwapo ka ha? Grabe ka naman ang hangin mo. Defensive. Huli ka na, Katana. Huwag ka na mag-deny. Tanggapin mo na lang na natulala ka sa kagwapuhan ko. Hindi ako natulala. Nag-iisip lang ako na malalim. Ha, ganon. So, ibig sabihin, malalim ako. Kasi, ako yung iniisip mo. Hindi nga yun ang ibig kong sabihin. Pero halata sa mata mo, Katana. Baka naman pwede mo nang aminin yan. Ano nga aminin ko? Ay, ewan ko nga sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Mangkit mo talaga kapag naiirita. Umalis ka nga sa pagmumukha ko. Nakakarindi ang pagmumukha mo, Kyle. Mas mainis ka pa nga. Rinig na rinig tuloy ni Katana ang nakakainis na tawa ni Kyle habang unti-unting lumalayo. Hanggang sa tuluyan na itong lumabas ng opisina. Ang inakalang magiging good mood na araw ni Katana ay naging bad day pa. Hindi na rin siya lumabas ng opisina dahil ayaw niyang makita ang pagmumukha ni Kyle. Pero habang nagpapalipas ng oras ay hindi niya mapigilang mapagtanto na bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing lumalapit si Kyle. Ano ba naman yan, Kyle? Lumayo ka ng hapati sa isipan ko. Hindi ako pwede magkagusto sa'yo. Nagugustuhan mo na si Kyle? Nagulat naman si Katana nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina at bumulaga sa kanya ang mukha ni Monique. Monique? Anong ginagawa mo rito? Wala lang, pero tama bang narinig ko? Baka hulog ka na sa kapatid ko, ha? Dream on. That will never happen, Monique. Ang totoo. Sabihin mo na kasi. Hindi ko naman sasabihin kay Kyle eh. Gusto ko na kayo mismo ang magdiskubre ng mga feelings niyo sa isa't isa. Che, ayan lang palang pinunta mo eh. Pero kasi, ewan ko ba? Bumibilis ang pintig ng puso ko pero naiinis din ako sa kanya at the same time. Ewan ko, basta. You're in love! Kitang-kita sa mga mata mo, oh. Ha? Hindi, no? At kanino naman? Kay Kyle? Sa kapatid mo? Imposible. The more you hate, the more you love. Bigyan mo na lang kasi ng chance yung kapatid ko. Seryoso yun sa'yo eh. Nakakatakot sa totoo lang. Ilang taon din ako nagtiis nung kinukutsa ako. Ilang taong palihim akong umiiyak. Yes, Kyle was there pero masakit pa rin ang masaktan. He's serious about you, Katana. Pero hindi kita pinipilit, Katana, ha? Kung anong nararamdaman mo dyan sa puso mo, support naman ako sa'yo palagi. Thank you, Monique. So, let's go shopping? Babawi ako sa'yo. Bad trip ka nung isang araw eh. Kasi si Brent ang sumundo sa'yo. Yeah, right. Dapat lang na-treat mo rin ako. Napangiti naman si Katana. Akala niya talaga na tuluyan ng magiging bad mood ang araw niya. Pero mabuti na lang at dumating si Monique to the rescue. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumabas sila ng kumpanya at agad nagtungo sa mall. Habang naglalakad sila ay nakita nilang isang napakapamilyar na muka. Si Kyle na masaya nakikipagharutan sa isang babae. Akala ko ba seryoso ang kapatid mo sa akin? Nakakainis ka, Kyle. Sorry, Katana, pero baka magkaibigan lang sila.
Kaibigan ba yung ganyan humarot? Huwag niyo nga akong pinaglololoko. Uy, hindi kita inaloloko, Katana. Go on, tanungin mo siya. Huwag na. Ang akala ni Katana ay hahayaan niya lang si Kyle sa kanyang ginagawa. Pero nagulat na lamang siya nang biglang lumapit si Monique kay Kyle at sinigawan nito na parang isang bata. Hoy Kyle, anong ginagawa mo rito ha? Aba, ang saya-saya mo yata ha? Uy ate, Katana, anong ginagawa niyo rito? Dapat kami ang nagtatanong niyan sa'yo. Sino yung kasama mo? Sales lady siya ate. Halata naman di ba? I didn't know na pati sales lady lalandiin mo na Kyle. Anong nilalandi? Teka nga, nagsiselos ka ba? Kinausap ko siya dahil gusto ko makadiscount nitong gusto kong bilhin na singsing para sa'yo. Kahit tanungin mo pa siya o tignan mo ang CCTV footage nang maniwala ka. Aba hanep, pinapakilig ka Katana. Niloloko mo lang yata ako eh. No, why would I? At bakit ka naman bumili ng singsing? Dahil magpo-propose na ako sa'yo nang hindi mo na ako matanggihan at agad nakasala nating dalawa. Ano? Are you crazy? Yes, I'm crazy for you. Hindi pa ba sapat ang mga effort ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Nag-walk out tuloy si Katana dahil sa inis. Ramdam na ramdam niya ang bilis ng pagpintig ng kanyang puso, lalong-lalo na ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Oh, ano pa bang hinihintay mo? Sundan mo na si Katana. Huwag mong pakawalan this time. Ang hina mo naman, brother. Ay no ate, siguraduhin kong sasagutin niya ako at mapapatawad. Natawa na lang din si Monique habang tinatanaw ang kapatid na sinusundan si Katana. Ang lihim na pagtulong ni Kyle sa kanya, ang lihim niyang pagngiti sa dalaga. Lahat yun ay patago lamang. Ginawa niya yun para makuha ang atensyon ni Katana kahit alam niyang malabo talaga. Love language niya ang simple gestures at pagtulong niya sa dalaga. Teka lang Katana, ang hilig mo akong talikuran. Gustong gusto mo yatang hinahabol kita eh. Layuan mo nga ako! Pwede ba? Tumigil ka muna Katana. Pakinggan mo muna ako. Puro ka iwas-iwas eh. Iwas alis. Hindi natin nasisettle to eh. Ano ba talagang gusto mo ha? Ikaw, hindi mo pa rin ba ako nagigets? At hindi mo pa rin ako maintindihan? Hindi. At hindi ko magigets, Kyle. Pwes, ipapaintindi ko sa'yo kung gaano kita kamahal Katana. Akma na sanang tatalikuran ni Katana si Kyle nang bigla siya nitong hilain at mariin na hinalikan sa labi. Kyle! Ang hilig-hilig mong manghalik! Pero hinalikan mo rin ako. So ibig sabihin ba niyan, may pagtingin ka rin sa akin? I don't know. Pero sa tuwing lumalapit ka, bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Palihim akong napapangiti kapag naririnig ko ang pangalan at boses mo. Masaya ako kapag nakikita kita. Hindi ko alam pero parang nahulog na ako sa'yo. Nakakainis ka! Mahal mo naman pala ako Katana. Sige lang, mahulog ka pa sa akin. Sasaluhin naman kita. Mayabang! Patunayan mo muna yan sa akin. Hindi ako katulad ng mga babae mo, no? Na dinadaan lang sa mga nakakainis mong moves. Ang gusto ko, yung makalumang paraan ng ligaw. Yung haharanahin ako, liligawan din si mom and dad. Ganon. Kapag nagawa mo yun, baka sagutin pa kita. Imbis na magsalita ay hinalikan muli ni Kyle si Katana. For you my lady, haharanahin kita dahil mahal kita. Papatunayan kong karapat dapat ako sa puso at pagmamahal mo. Anong ginagawa mo? Ang bastos nito! Eh di ang unang hakbang ng panliligaw ko, sinimulan ko sa kiss para sure na may kilig agad. Ang kapal ng pagmumukha mo, Kyle. Sabi ko nga, di ba? Gusto ko lang makalumang panliligaw. Hindi kasama doon ang biglaang paghalik. Ah, ganun ba yun? O sige, hintayin mo mamaya Katana. Huwag ka magulat kung may mga harana sa harap ng bahay niyo ah. Ha? Seryoso ka ba? Ako ang tipo ng lalaking may isang salita Katana. Kapag sinabi kong haharanahin kita, haharanahin talaga kita. So, bibigyan mo na ba ako ng chance? Sige na nga. Ang buong akala ni Katana ay biro-biro lang yun ni Kyle sa kanya. Isang linggo rin kasi siyang hindi sinipot ng binata. Isang linggo na siyang hindi nagpakita at kulang na lang ay suguri na niya ito kina Monique. Anak, kanina ka pa hindi mapakali. May nangyari ba? Anong problema?
Wala po, ma'am. Don't mind me po. Kilala kita, anak. Sabihin mo sa akin, may problema ba? Hindi naman ako magagalit. Kasi ma'am, si Kyle, ang akala ko kasi manliligaw siya. Pero 1 linggo na siyang hindi nagpaparamdam. Akala ko pa naman seryoso siya. Hindi naman sa nag-e-expect ako. Baka naman busy lang, anak. O baka ngayong gabi, natigilan ng kanyang ina nang biglang may marinig silang tunog ng gitara mula sa labas ng bahay nila. Ano yun, ma'am? Sa labas ay kitang-kita niya si Kyle, nakatayo sa may pintuan ng bahay nila. May hawak na gitara at bulaklak. Suot pa nito ang isang polong puti at itim na pantalon na tila para bang isang tunay na haranista. Ang kantang to ay para sa nag-iisang babae na gusto kong ligawan ng tama. Katana, this is for you. At saka siya nagsimulang kumanta. Isang romantikong harana na lalong nagpabilis ng tibok ng puso ni Katana. Mukhang pinaghandaan lang yata ni Kyle ng mga harana sa iyo, anak eh. Nakakainis naman ang lalaking yan. Pero seryoso naman sa'yo. Nagsimula na ngang kumanta si Kyle. Hindi rin akalain ni Katana na may taglay rin talaga itong magandang boses. Boses na parang narinig niya na noon. Habang pinapakinggan niya ang kanta, ay may biglang bumalik sa isip niya na isang alaala. Noong high school pa siya, may narinig rin siyang isang lalaking kumakanta sa kabila ng kanilang silid-aralan. Hindi nga lang niya makita ang mukha nito. Hindi nga kaya si Kyle yung lalaking yun? Pero imposible naman. Napatulala saglit si Katana at hindi na malayang tapos na pala siyang haranahin ni Kyle. Siguro, natulala ka sa boses ko, no? Pasado na ba ang panliligaw ko? Pasado na ba, tita? Akala mo ha? 1 linggo ka ring walang paramdam. Kung kailan ako hindi nagparamdam, saka mo naman ako hinanap. Tama na nga yung bangayan nyo. Pumasok muna kayo dito sa bahay. Salamat po, tita. Kagad silang pumasok sa bahay. Tatapatin na kita, iho. Ayoko masaktan muli ang anak ko. She was so depressed. Alam mo naman siguro yan dahil maski ikaw ay saksi sa mga pangungutya nila sa anak ko. Pero sa pagkakaalam ko, seryoso ka naman sa panliligaw sa anak ko. Alam kong ipinagtatanggol mo siya kahit noon pa. Mahal na mahal ko po si Katana, tita. Oo, palihim ko siyang tinutulungan. Lumalapit ako sa kanya tuwing nag-iisa siya sa sulok at umiiyak. Paraan ko po yun upang ipakita sa kanya na mabuti akong tao at mapagkakatiwalaan niya ako. Pero pangako, tita, mahal na mahal ko talaga ang anak ninyo at gusto ko siyang pakasalan. Pero hindi mo ba talaga paiiyakin at sasaktan ng anak ko? Hindi ko po sasaktan ng anak ninyo. Kahit na minsan ay naiinis siya sa akin, patuloy ko pa rin siyang uunawain. Mamahalin at aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya at sisiguraduhin ko magiging masaya siya sa piling ko. Isa pa po, gusto ko lang kasi ako lang ang mapapansin niya. Papansin ka pala eh. Anak, nararamdaman ko na nagiging totoo si Kyle sa kanyang sinabi. Grabe rin ang ininvest ni Kyle para lang makuha ang atensyon mo. Ibang paraan niya at masasabi kong sobrang sweet nun. Napabuntong hininga naman si Katana. Hindi niya rin naman maitatanggi ang kanyang nararamdaman. Hulog na nga ako sa'yo, Kyle eh. And I demand you na saluhin mo ako. Sabi ko naman sa'yo eh, nasasaluhin kita kasi mahal kita, Katana. Noon pa. Tama ka na, Kyle. Hindi ka na nakakatuwa eh. Hayaan mo na, iho. Kinikilig lang yan si Katana. O siya, nag-dinner ka na ba? Sumambay ka na sa amin. Uuwi na rin ang dad ni Katana. Yes po, tita. Tamang-tama po, nagugutom na ako. Ang baboy mo? Natawa na lang ang ina ni Katana sa kanilang dalawa. Parang aso at pusa ba naman? Ilang saglit pa ay dumating na rin ang ama nito. Sabay-sabay na silang nag-dinner. Oh, nga pala, iho. Anak ka ni Terencio Sagusay, ano? Yes po, dad. Tito pala. Filingero to. Pati dad ko inaangkin na. Easy, baby. Nagsiselos naman na gantong anak ko. Siya nga pala. Seryoso ka na ba talaga sa anak ko? Hindi mo ba papaiyakin to? Hindi ko po papaiyakin ang unika iha niyo, tito. I'm so serious on marrying your daughter. Pwede ko na po ba siyang pakasalan? Parang ang bilis naman yata niyan, iho. Nagmamadali ka ba? Opo, tito eh. Kasi gustong-gusto ko nang matali sa anak niyo po. Siyempre, kung papayag kayong pakasalan ng unika iha ninyo. Sa totoo lang, nagdadalawang isip pa kaming ipagkatiwala sa iyo ang anak namin. Kasi ayaw na ayaw namin na ikita siyang umiiyak.
Na-depress si Katana at hindi biro yun. Pero kung ang mga puso niyo na may nagmamahalan talaga, wala naman talaga kaming magagawa dyan. Pipigilan ba namin ang puso niyong umibig? Di magpakasal na kayong dalawa. Hindi naman kayo mga bata. Naiintindihan ko po ang pangamba ninyo. At alam ko mahal na mahal niyo si Katana. Ayaw ko rin po siya may kitang umiiyak at nasasaktan. Gagawin ko po ang lahat upang mapatunayan sa inyo na karapat dapat akong pagkatiwalaan. Sisikapin ko maging mabuting asawa niya, hindi lang bilang kasintahan, kundi bilang isang taong handang mahalin at protektahan siya habang buhay. Ayan, kasalan na lang talaga ang hinihintay. Dad, kumakain ako rito eh. Pumapayag ka na ba? Pakasal na kaya tayo? Pumayag ka na anak. Hawak na kami niyan sa leeg oh. Ano? Kasabot niyo ba si Kyle, Mom? Dad? Ang dadaya niyo? Kasi pinapatagal mo anak eh. Alam naman naming mahal mo rin si Kyle. Ayaw mo lang aminin. Tutal, nandito na rin naman siya. Bibigyan ko kayo ng oras para makapag-usap. Dapat bukas may sagot na ang lahat, okay? Si Dad naman eh. Don't be rude anak. May bisita tayo. Magiging asawa mo yan sa future. Mag-behave ka ha? Napanguso na lang si Katana at tinapos ang pagkain sa kanyang plato. Maya-maya pa ay iniwan na muna sila ng kanyang ina at sa labas ng bahay. Naupo sila sa isang maliit na espasyo sa tapat ng bahay habang tahimik na pinagmamasdan ng gabi. Hindi mo pa talaga ako maalala, Katana. Anong ibig mong sabihin? Sa tapat ng classroom niyo noon, yung kumakanta. Hindi mo ba talaga maalala nung kumanta ako? Nung kumanta ka, may naalala akong binata at sa pagkakahula ko, ikaw nga yun, Kyle. I was afraid to tell you how I feel. Alam mo naman na madali ako masaktan. Ayaw ko lang makaramdam ng ganun, Kyle. Masakit na nga ang pangungutya ng mga tao sa akin noon, kaya doble ingat ako sa puso ko. So, noon pa, gusto mo na ako? Kasi naman. Just tell me you love me, Katana, and everything will be okay. Tanging pag-amin mo lang hinihintay ko noon pa man. Oo, noon pa. Matagal na kitang mahal. Sobrang mahal na mahal. Nakakainis ka. Pakilig naman to eh. Pasalamat ka at mahal din kita. Ano? I didn't hear you, Katana. Sabihin mo nga ulit. Ayoko nga. Bungol ka pala eh. Dali na. Gustong gusto ko ulit marinig na mahal mo rin ako. No, hindi ako load na unlimited no. Bahala ka. Natahimik tuloy si Katana nang biglang lumapat ang labi ni Kyle sa kanya. Ramdam niya na naman ang pamumula ng magkabilang pisngi niya. Tumagal din ng ilang segundo ang halikan nilang dalawa. Punong-puno yun ng sinseridad at pagmamahal. Ang hilig mo sa halik ha? Pero mahal mo naman ako. Bakit mo ako nagustuhan? I mean, anong nagustuhan mo sa akin? Ang taba-taba ko nga noon eh. Kahit pa man mataba ka noon, ikaw lang talaga ang tanging maganda sa paningin ko. Ikaw pa nga tong laging minamalit ang sarili kahit ang totoo, mahal ka naman talaga. Bolero ka talaga, Kyle. Hindi ako nang bobola. Noon pa man, ikaw na talaga ang gusto ko. Kahit noong mga panahong, hindi mo pa ako pinapansin. Kahit nung tahimik lang kitang pinagmamasdan ng palihim. At bakit naman? Kasi kahit noon pa, alam kong iba ka. Ikaw rin kasi ang tipo ng babaeng hindi ka agad nagpapakita ng interes. Ikaw yung tipo ng babae na hindi na kailangan mag-effort para magmukhang maganda. Kasi ang ganda-ganda mo na. Thank you, Kyle. Salamat dahil minahal mo ko sa kung sino at kung ano ako. Thank you for making me realize na hindi ko kailangan maging perpekto. Na lahat tayo may imperfections. At ang mahalaga ay matutunan nating yakapin at tanggapin ang mga to. Mahal na mahal kita, Katana. Mahal na mahal din kita, Kyle. Thank you for loving me. Pakasal na tayo? Bukas? Next week? Next month? Anong gusto mo? Ang bilis mo talaga. Next month, I guess. Hindi biro ang magpakasal. Alam kong alam mo yan. Pero ang gusto kong simpleng kasalan lang. Kasing importante naman, kitang-kita ng Diyos ang pagmamahala natin. Tutulong din si Ate Monique. Don't worry, okay? Magiging handa at maayos ang kasal natin. Muli na lamang hinalikan ni Kyle si Katana sa noo. Pagkalipas ng ilang saglit ay magkasabay silang pumasok sa bahay. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Kyle upang umuwi dahil lumalalim na ang gabi. Mas lumipas pa ang ilang araw at lalong naging malapit ang araw ng kanilang kasal. Mas naging abala ang dalawa sa paghahanda para sa espesyal na okasyong ito. Inasikaso nila ang venue, mga sponsor, dekorasyon, pagkain at iba pang mahalagang detalye
upang matiyak na magiging maayos at makabuluhan ang kanilang pag-iisang dibdib. Katana Rosana Sagusay. Ang ganda pakinggan. Mahal ano? Oo naman. Hindi na nga ako makapaghintay na ikasal sa'yo eh. Ako rin. Masaya nga ako. Biglang natigil si Katana sa pagsasalita nang maramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Napatakip siya sa bibig at mabilis na tumakbo papunta sa banyo. Nag-aalala namang sumunod si Kyle at kumatok sa pinto. Narinig pa niya ang pagduduwal ni Katana sa loob. Ilang sandali pa'y dahan-dahang lumabas si Katana. Mukhang namumutla, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Mahal, ano nangyari? Masama bang pakiramdam mo? Kailangan na ba natin pumunta sa doktor? Hindi agad nakasagot si Katana. Napatingin siya kay Kyle at may kung anong kislap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humawak sa kanyang tiyan bago marahang umiti. Mahal, sa tingin ko, buntis ako. Hindi na rin kasi ako dinadatnan. Nanlaki ang mga mata ni Kyle at saglit na natulala, ngunit agad din siyang napangiti. Hindi niya na rin napigilan ang sarili at niyakap na mahigpit ang nobya. Totoo ba, mahal? Magkakababy na tayo. Magiging ama na ako. Tumango si Katana at parehong napuno ng tuwa at pananabik ang kanilang mga puso. Hindi lang pala kasal ang kanilang ipaghahanda, kundi ang pagiging magulang na rin nila. Matapos ang isang linggong paghihintay ay sa wakas ay naikasal na sina Katana at Kyle, punong-puno ng pagmamahala ng kanilang kasal, at lalo pang naging espesyal ang araw na yun dahil sa balitang magkakaroon na sila ng anak. Mabuhay ang bagong kasal! Sabi ko na nga ba, kayo talagang para sa isa't isa eh. Thank you, Ate Monique. Magiging tita ka na kaagad. Regalo na agad para sa'yo. Of course. Nako, sigurado akong spoiled sa akin yung pamangkin ko. Sana lalaki magiging anak natin. Mahal, para may kaldi second na agad. Paano kung babae? Mas gusto ko babae, mahal. Eh di Kylie kung babae. Napuno ng saya at tawa ang kanilang selebrasyon habang sabik nilang hinaharap ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi lang bilang mag-asawa kundi bilang magiging mga magulang na rin. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman nilang lalaki ang kanilang magiging panganay. Labis ang kasiyahan ni Kyle dahil matagal niyang ipinagdarasal na ang kanilang unang anak ay magiging isang lalaki. At dumating na nga ang araw ng panganganak ni Katana. Mahal! Manganganak na yata ako! Yata? Anong ibig mong sabihin, mahal? Ano ba? Tumawag ka na nga ng ambulansya? Dali mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya ang sakit na to. Hindi ko alam ang gagawin ko, mahal. Teka, nawawala ang susi ng sasakyan. Sa sobrang taranta ni Kyle ay naihulog niya ang kanyang singsing sa sink ng lababo. Mahal, ano bang pinaggagawa mo dyan sa lababo? Tumawag ka na ng ambulansya. Tawagan mo na si Mom and Dad. Teka lang, mahal. Ang singsing nahulog. Mahal, ano bang mas importante? Ako at ang anak mo ang singsing na yan. Mahal naman, ang sakit-sakit na. Oo na. Tatawag na ako. Mabilis na dinukot ni Kyle ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay niya sa kaba habang tinatawagan ang ambulansya. Hello? Emergency. Manganganak na ang asawa ko. Pakiusap, bilisan niyo po. Habang naghihintay ng ambulansya ay patuloy na napapaingit sa sakit si Katana. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Kyle at halos mapiga ito. Mahal, hindi ko na talaga kaya. Ang sakit-sakit na talaga. Lalabas na siguro ang anak natin. Mahal, kalma lang. Nandito na ang ambulansya. Kaya mo to. Ilang minuto pa ay dumating na ang ambulansya. Mabilis nilang isinakay si Katana habang hawak pa rin ni Kyle ang kamay niya. Ano bang nangyayari, Kyle? Kumusta si Katana? Manganganak na si Katana, ate. Anak, kaya mo yan. Nandito lang kami. Habang isinusugod sa delivery room si Katana ay hindi niya binitawan ng tingin kay Kyle. Mahal, huwag kang lalayo ha. Hindi mahal. Nandito lang ako, okay? Breathe in. Breathe out. Ipinasok na ng delivery room si Katana. Hindi na rin iniwan ni Kyle ang asawa sa loob ng delivery room. Mahal, huminga ka ng malalim. Nandito lang ako. Hindi ko bibitawan ang kamay mo. Mahal, ang sakit. Hindi ko na kaya. Napapapikit siya sa matinding sakit habang patuloy ang paghinga ng malalim. Hindi pa rin binibitawan ni Kyle ang kamay nito. Kaya mo yan, Miss Agusay. Konting tiis na lang, malapit na. Malapit na, lalabas na ang anak ninyo.
Kumusta na kaya si Katana? Parang ako yung kinakabahan eh. Kalma ka lang, Monique. Ang mahalaga ay nasa mabuting kamay si Katana. Magiging okay rin ang panganganak niya. Habang nasa loob sila ng delivery room, patuloy na ginagabayan ni Kyle ang kanyang asawa. Pinupunasan niya ang pawis nito at hindi bumibitaw sa pagkakahawak sa kamay niya. Mahal, konting push na lang. Sige, push pa. Malapit na natin makita ang baby natin. Sa huling pagsigaw ni Katana ay narinig nilang lahat ang unang iyak ng kanilang anak. Napaluha si Katana at pagod na pagod siyang napahinga ng malalim. Nawalan siya ng malay dahil sa nangyari. Congratulations! Isang malusog na baby boy. Nangingilid ang luha ni Kyle habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Dahan-dahang inilagay ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Katana na siyang natutulog na dahil sa pagod. Mahal, ang galing-galing mo. Ang gwapo ng anak natin, oh. Mahal, gumising ka na. Hayaan niyo po muna ang misis niyo, mister. Ganun talaga kapag nanganganak, nawawala ng malay. Magigising din ang misis niyo maya-maya. Lumabas na rin muna si Kyle sa delivery room. Pagkalabas niya ay sinalubong niya kaagad ang kanyang mga magulang ni Katana at si Monique kasama ang nobyo nito. Kumusta si Katana, iho? Kumusta ang apo ko? Maayos na ba ang lahat? Kamukha ba namin ang apo namin? Malusog ang baby namin ni Katana. Ma'am, Dad, ang saya ko. Officially, daddy na po talaga ako. Finally, may apo na tayo. Ang importante ay malusog at healthy siya. Panatag na kami, anak. Hayaan na rin muna natin si Katana na makapagpahinga kasama ang kanyang anak. Tumango na lamang si Kyle sa payo ng kanyang ama. Ilang araw ang lumipas at sa wakas ay na-discharge na rin si Katana mula sa ospital. Masaya at ligtas silang nakauwi sa kanilang bahay kasama ang kanilang bagong silang na anak. Pagkapasok nila ay sinalubong sila ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan na nagdala ng pagkain at mga regalo para sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Welcome home, Katana and Kyle, and to our newest family member, Kylie Sagusay. Thank you so much, Monique. Kinuha naman ni Monique ang sanggol at masayang kinarga ito. Kitang-kita ang tuwa niya bilang isang tita. Tumingin si Katana kay Kyle na abala sa pag-aayos ng unan sa tabi ng crib. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng asawa na halatang pagod, ngunit masayang-masaya sa bagong yugto ng kanilang buhay. I love you, mahal. Masaya ako ng sobra-sobra. Wala na ako mahihiling pa. Mahal na mahal din kita, Kyle Sagusay. Sundan na ba natin si Kylie? Babae naman ang gusto kong anak. Loko ka, mahal. Hindi biro ang mga anak, ha? Ayoko. Bahala ka dyan. Pero masarap naman ang gagawin natin eh. Dali na, mahal. Ayoko nga. At saka isa pa, hinaan mo nga yung boses mo. Hindi ka na nahiya sa mga magulang natin. Please, mahal. I love you. Sa kabila ng lahat-lahat ng nangyari ay napuno ng pagmamahal at kasiyahan ang kanilang puso. Alam nilang magsisimula na ang isang panibagong hamon sa buhay, pero handa silang harapin ito na magkasama. Mahal na mahal nga kita. Ang kulit. Tunay ngang ang pag-ibig ay hindi bumabase sa pisikal na kaanyuan, kundi sa taus-pusong pagmamahal, tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Ito ay isang matibay na pundasyon na hindi madaling matinag ng anumang pagsubok. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan, ang tunay na pagmamahal ay natututong tanggapin, magpatawad at lumaban para sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga bagong kwentong ihahatid namin sa inyo. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!